ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang fashion. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Research. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual ng kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas po ang alas 9 ng gabi. Sabado na naman, tuwing Sabado, dapat sa pool ang pinag-uusapan at diskusyonan. Dapat swak ang pag-uusapan. Heto na ang programang Sa Pool Ka sa kwentuhang pagtutuunan sa DZRH sa Pool. Sabado, kasama ang nag-iisang Man from Manila, RH29, Boy Gonzales. Kaya ilag lang ha, baka tamaan ka ng DZRH sa Pool Sabado. Magandang gabi Pilipinas, ako si Boy Gonzales. Tartong muli sa Pool Sabado sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito po ang sa Pool Sabado headlines. Nabota sanitary landfill, 1 buong araw nang nasusunog. Usok, umabot na sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Pool Sabado. Mga produktong petrolyo may rollback na sa susunod na linggo. Sa Pool Sabado. DOH, tiniyak na walang taas presyo sa mga gamot sa gitna ng serye ng mega oil price hike. Sa Pool Sabado. Bagyo sa labas ng PAR, lumakas pa bilang typhoon. Sa Pool Sabado. 705 milyong piso halaga ng mga peking pabango. Cosmetic product nasabat sa Valenzuela. Sa Pool Sabado. Narito po ang mga detalye. Patuloy pa rin inaapula ang malaking sunog na sumiklab sa sanitary landfill sa barangay Tansa 2, Nabotas. 1 buong araw nang nasusunog ang landfill na sa ulat ng Nabotas City Disaster Risk Reduction and Management Council ay nagsimula bandang alas 8:23 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pahirapan ng pag-apula sa apoy dahil sa tila islang lokasyon ng site na maaaring maabot sa pamagitan ng barge. Bagamat na-contain na ang sunog sa loob ng facility, delikado pa rin ang makapal na usok sa kalapit na residential areas. Nagpadala na ng tulong ang Philippine Air Force at nagsagawa ng water dropping operation kaninang umaga. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog pero batay sa inisyal na pagtaya, nagsimula ito sa decomposing waste na lumikha ng methane gas. Sa Pool Sabado. Umabot na sa iba't ibang syudad sa Metro Manila at mga karatig lugar ang usok mula sa nasusunog na landfill sa Navotas City. Sa Quezon City, nagpaalala na ang lokal na pamahalaan sa publiko na magsuot na ng face mask dahil sa pagbaba ng kalidad ng hangin sa lugar. Pinapayuhan din ang mga individual na may respiratory condition na manatili muna sa loob ng kanilang bahay. Sa kasalukuyan, hindi pa rin naapula ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill na sumiklab kagabi. Sa Pool Sabado. Good news sa mga motorista. May aasahan ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng umabot hanggang 9 na piso ang bawas presyo sa kada litro ng diesel habang maaring walang paggalaw o baba ng piso ang gasolina. Posible namang maglaro mula 3 piso hanggang 5 piso ang itatapya sa kada litro ng kerosene. Ito ang unang rollback mula nang magpatupad ng sunod-sunod na mega oil price increase na dulot ng giyera sa gitnang silangan. Sa Pool Sabado. Dumating na sa bansa ang mahigit sa 300,000 barrels ng diesel na inorder ng pamahalaan mula sa Malaysia.
Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, umabot na sa 329,000 barel o higit 52 milyong litro ang inangkat na diesel. Bahagi ito ng kabuang 100,000 barrels ng diesel na inaasang darating ngayong Abril na hahatiin sa 3 batch na inaasang darating sa ikalawa, ikatlong linggo at ikatlong linggo ng buwan. Sapul Sabado. Samantala, malabo para kay dating Energy Secretary Jericho Petilla na bumalik pa sa dating mababang presyo ang krudo. Sa panayam sa programang Special on Saturday, pinaliwanag ni Petilla na maraming factors ang nakaapekto sa presyo nito at hindi ito kontrolado ng Pilipinas. Lalo pang naging taas-baba ang presyohan ng langis dahil epekto ng gulo sa Middle East sa supply at importasyon nito. Ang fuel prices is apektado sa Marites. Ibig sabihin, may banta lang ng konti, meron lang nag-away, tumataas, pero wala namang away pa na totoo. Magkaka-shortage, wala pang shortage, tumataas na. That is how sensitive world prices are pagdating sa fuel. Pero meron namang second, yung second, actual shortage. So asan ba tayo ngayon? Nasa 2 tayo. Sapul Sabado. Samantala, sapat ang supply ng mga gamot sa bansa at walang pagtaas ng presyo sa kabila ng problema sa petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. Ito ang tiniyak ng Department of Health. Ayon sa ahensya, walang problema sa supply ng gamot at lingguang minomonitor ang 10 pangunahing gamot kabilang ang para sa hypertension, diabetes, cholesterol at antibiotic upang matiyak na walang pananamantala sa merkado. Sa kabila nito, posible umano na magkaproblema sa presyo kung magsimulang mag-charge ang mga kumpanya abroad ng transport. Maaaring tignan ang presyo ng mga gamot sa pamamagitan ng drug price watch sa egov.ph sa app kung saan makikita ang pinakamalapit na botika at ang pinakaabot kayang presyo ng mga gamot. Sapul Sabado. Walang pagtaas sa presyo ng gamot dahil sa oil crisis dahil sapat pa ang supply hanggang sa Hunyo. Gayunman, sinabi ni Dr. Diana Edralin, Pangulo ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, na kailangan na ring mapag-usapan ang mga susunod na hakbang para matiyak na hindi tayo maubusan ng supply paglampas sa naturang buwan. Halos lahat ng gamot niya, particular ang mga ginagamit para sa paggamot ng chronic condition gaya ng autoimmune diseases, cancer at allergies at ay iniangkat lamang. Kaya payo ni Edralin, dapat ay ngayon pa lamang ay mapag-aralan na kung paano mapapanatili ang supply ng gamot dahil walang katiyakan din kung hanggang kailan pa magtatagal ang sigalot sa gitnang silangan. Sana bago mag-June magkakaroon tayo ng long-term or sustainable solution para not only thinking about the price, ang pinakamahalaga din po is para ma-secure yung supply na tuloy-tuloy. Kasi yan ho ang napakahalaga dahil marami po sa ating mga gamot ay ating ini-import sa ibang bansa. So yun ang kailangan natin kasi hindi lang naman po Pilipinas ang may kailangan ng mga gamot. So meron ho tayong tinatawag na pila, global supply queue pagdating sa mga gamot at gusto nating ma-secure din hindi lang po yung presyo kundi po yung supply na makarating dito sa ating bansa. Sapul Sabado. Samantala, lumakas pa sa typhoon category ang bagyong Sinlaco sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa latest advisory ng Pag-asa, huling namata ng bagyo sa layong 2,770 kilometro silangan ng northeastern na Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa
130 kilometers per hour at ang pagbuksong umaabot sa 160 kilometers per hour at kumikilos pahilagang silangan sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Hindi naman ito inaasang maglalandfall sa Pilipinas, pero kapag pumasok na ito sa loob ng PAR ay tatawagin itong Kaloy. Sapul Sabado. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nahuhuli sa Safer Cities Operation ng Philippine National Police sa Metro Manila na nagsimula noong Abril 6. Ayon sa Philippine National Police, 7,810 individual ang nahuli nitong Biyernes na nagdala sa kabuang bilang na 53,293 mula na simulan ang operasyon. Pinakamarami sa mga paglabag ang pag-inom at paninigrilyo sa pampublikong lugar na umabot sa 2,857. Sinundan ng paglalakad ng walang suot na damit, pangitaas na may 886, curfew violation ng mga menor de edad na 802 at paglabag sa oras ng videoke na may 220 habang nasa 5,045 naman ang iba pang paglabag sa ordinansa. Sapul Sabado. Nasa Batang Bureau of Customs ang mahigit sa 705 milyong pisong halaga ng peking pabango at cosmetic products sa isang warehouse sa Valenzuela City. Nasamsam sa lugar ang samut-saring counterfeit items na may tatak na kilalang international brand gaya ng Dior, Chanel, Gucci at Versace. Ayon sa kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, agad silang kumilos at kumuha ng letter of authority para ma-inspeksyon ang lugar at may iwasan ang paglipat o pagtatago ng mga produkto. Patuloy naman ang paalala ng BOC sa publiko laban sa mga pagbili ng peking produkto. Sapul Sabado. Samantala, aabot sa higit sa isang 1.1 bilyong pisong halaga ng peking sigarilyo at kagamitan sa paggawa ang nasamsam ng Lasa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa Philippine National Police, naaresto rin sa operasyon ang 4 na Chinese national at isang Pilipino. Nadiskubre sa warehouse facility ang libu-libong kahon ng sigarilyo na may mga peking, tax stamp at mga makina at raw materials na ginagamit sa produksyon. Nasa custody na ng pulisya ang 5 suspect at naharap sa kaukulang kaso. Sapul Sabado. Arestado sa ikinasang entrapment operation ang 4 na individual na nagbebenta ng peking gamot sa isang hotel sa Makati City. Nasamsam sa mga suspect ang 400 piraso ng peking cancer medication na may label na kay Truda 100 milligrams at 4 milligrams na tinatin nagkakalaga ng mahigit sa 102.5 milyon. Pinangunahan ng CIDG Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit ang katuwang ang Southern Police District ang operasyon. Kasalukuyan nasa custody ng mga otoridad ang mga suspect na naharap sa iba't ibang paglabag kabilang na ang Intellectual Property Code of the Philippines. Sapul Sabado. Arestado ang 11 katao sa iligal na pagmimina sa Cantilan, Surigao del Sur. Kabilang sa mga naaresto ang 9 na Chinese national at 2 Pilipino. Nasabat din ang heavy equipment, gold or materials at iba pang gamit na tinatayang nagkakalaga ng 50.5 million. Ipinasara na ng DNR karaga minahan habang naharap sa ang mga suspect sa kasong paglabag sa Philippine Mining Act, NIPAS Act at Chainsaw Act. Sapul Sabado.
Tiniyak naman ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na may asa nga coverage ang mga miyembro nito sa gitna ng naranasan matinding init ng panahon. Ayon sa PhilHealth, may iba't ibang inpatient benefit packages para sa heat-related illnesses tulad ng heat stroke, heat exhaustion, heat collapse, heat cramp, at sunstroke na nakakalaga ng 12,675. Heat fatigue sa 18,135 at moderate to severe dehydration na 7,800. Para naman sa emergency situation sa CLAW, ito sa ilalim ng outpatient emergency care benefit package na maaaring i-avail sa level 1 to 3 hospital. Sapul Sabado. Yan po ang mainit na balitang kinalap po ng DCRH News Center. Sa pangalan po ni Kyle Bullas, Billy Domingo, Jeric Barreto, Hed Del Moro at si Melvin Donato. Ako po si Boy Gonzales. Santabayanan po ang programang Sapul Sabado. 22 minuto makalipas po ang alas 9. This time. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalag Dairy Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalag Dairy Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalag Dairy Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalag Dairy Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Sapul Sabado. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po kayo? Mainit pa rin ang panahon. At isang paalala, yung nabota sa landfill hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin yung sunog. Kaya pala marami ako nakikita sa iba't ibang sa social media yung pag-iingat, yung mag-face mask kasi yung usok ay umabot na sa iba't ibang lugar. Metro Manila, karatig lugar, sa Bulacan, yung nasusunog na dyan sa nasusunog na landfill sa Navotas City. Mukhang di pa naapula eh. Kamukha ng Quezon City, nagpaalala na rin sa kanilang sa publiko magsuot ng face mask. Tama po yan. Dito sa Maynila nga kanina eh. Yung usok ay parang nakarating dito sa area ng Tondo. Nakita ko yung post ni Lieutenant Colonel Ronald De Leon, ang hepe ng Rahabago Police Station 1. Pinag-iingat niya rin yung lugar niya kasi sa malapit sa bandang Tondo yan eh. Kailangan mag-face mask sa bahay, sarado mo na yung mga bintana. Hayaan mo natin, palipas lang yan, baka mamaya yung usok kasi baka delikado pa, lalo na yung mga may hika. Magpa-face mask kayo paglalabas kayo ng bahay, hanggat maaari sa bahay lang muna at sarado yung mga bintana. Hindi pa rin kasi naapula sunog dyan sa Navotas Sanitary Landfill. Kaya ingat-ingat po. Pasalabas lang kanina lang parang biglang hinahatching. Baka nakasingot na ako ng usok dyan sa landfill. Kami po ay live na napapanood sa iba't ibang cable channel. Kamusta na po yung mga nagbakasyon? Siyempre, alimbawa po, kung kayo nanonood sa inyong mga cable, Signal TV, Channel 18 po yan. Sa Sky Cable, 129, maging sa Destiny Cable, Channel 129 po. Sa Cable Link, Channel 3. Yan, maraming cable company na napapanood po ang DZRH Live. Siyempre, yung mga na may hawak ng cellphone, siyempre na mga nanonood dyan sa ipalo nyo po yung DZRH Facebook page, DZRH News. Kapag sa TV naman nanonood kayo ng YouTube, DZRH Television. Mag-subscribe po kayo para na-update kayo sa mga balita.
Ang gagaling ng mga programa sa umaga, madaling araw hanggang gabi. At saka update po sa mga balitang nangyayari, hindi lamang dito sa Metro Manila, sa iba't ibang panig ng bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, na-update din tayo dyan sa mga nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Sapul Sabado! Bakit ka hindi pa kasi nagkaya? Mabuti may ceasefire, ha? Alam nyo, ang tindi nito, ha? Magkano na yung tinaas ng nasa 140 yung presyo ng crudo. Tapos magkano lang yung ibabawa sa Martes niya, 9 pesos. Pero sa totoo lang, napakarami talaga. Nararamdaman na yung bigat ng yung crisis na nangyari dahil dulot yan ng gera ng US, Israel sa Iran. Siyempre, dami-dami na eh. Hindi na nga raw pwede na raw dumaan sa Strait of Hormuz. Diba? Kita nyo naman, oh. Kailangan manalangin na lang tayo, manalangin tayo. Number 1 po yan eh. Na matapos na yung gulo, yung gera dyan sa gitnang silangan. Dito nga sa Pilipinas, hindi nga nagkakasundo yung mga leader natin eh. Concentrate na lang, sobrang taas. Kaya marami tayong mga kababayan, lalo na po yung mga tsuper. Kita niyo yung mga tsuper natin. Nagtsatsaga na lang talaga. 300 lang kinikita pag uwi. Pag boundary, ito boundary, crudo, boundary. Ang matitira sa kanya, 300. Biro niya, maghapon yan na nagmamaneho. At pagod, mainit. Di kawawa yung mga tsuper natin. Yung mga driver natin. Yung iba kasi nag-ship na sa tricycle. Yung iba naman sa e-trike. Kaya yun, diskarte para kumita at makapaghanap buhay para sa pamilya. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Makakaraos tayo at malalampasan natin yung krisis. Yung mga nangyayari. Kailangan ang gobyerno nakaantabay, nakaalalay sa mga kababayan natin. Mabuti pa sa Maynila eh. O diba, katatapos lamang nung 5 araw. 5 araw na libre sakay. Halos 200,000 umabot sa sa 5 araw. Merong 190, may 200. Kaya halos nasa 1,000,000. 5 araw na serbisyo ng libreng sakay. Ang kagandahan pa, kumita pa yung driver at saka chauffeur. Di ba, laking bagay na yun. 1,000 may gitna driver at mga operator. Pati kasi crudo, binabayaran sa kanila ng city government eh. Tapos pati yung yung crudo. Una, 1,000 crudo. 1,000 sa driver, 1,000 sa operator. Pagkatapos doon, tumaas yung crudo. Alam niyo ginawa ni Yorme, ni Mayor Isko? Dinagdagan na 500. Naging 3,500 na. Pangatlong araw, pang-apat na araw, tumaas na naman. Ng 18 pesos ang crudo. Ano ginawa ni Yorme? Dinagdagan na naman ng 500, kaya inabot ng 4,000 pesos. Sapul Sabado! Kaya nakaalalay ang Manila LGU sa mga kabayan natin. Sanay naman si Yorme dyan eh. Nung pandemic nga ang daming ayuda eh. Hindi nga nauubos. Ito na naman eh. Yung binigay na alam ng mga taga Manila yan, yung nangyari nung pandemic. Kamukha nito. Siyempre, tataas ang pandesal. Tumaas nga ng gasolina eh. Tataas yung mga
Yung kerosene, maginagamit na sangkap. Oh, ano ginawa ni Yorme? Mayor, ang ginawa ni Mayor Isko, nagbigay ng subsidy sa mga panaderos o mga bakery. Sa mga panaderos ng 25,000 pesos sa loob ng isang buwan. Pero sa kondisyon, huwag naman kayo magtaas ng presyo ng mga tinapay. Ay, alam niyo naman, tuwing umaga, pandesal lang, pandesal lang, tsaka kape, solve na eh. O, di ba, nakita niyo yung hindi kumakain ng, iba naman kumakain ng kanin sa almusal sa umaga. Pero yung iba, ano lang, pandesal at kape. Huwag niyo nang taasan, 3 piso pa rin sa iba eh. Pero ewan ko lang, meron natin 250. Pero pagka 3 piso, kamukha sa lugar namin, yung 3 piso niya ay masarap. Hindi tinipid yung yung mga sangkap ng pandesal. Diba? Magandang gabi sa Laos. Uy, kamusta na nga pala sila JP Acuña? Ako, naalala ko nga pala si JP Acuña, taga Nabotas to Ayan sila JP Acuña. Pamilya Acuña to, nakikinig to tuwing Sabado eh. Sila Nanay Vicky, Niana May, Bolang, Arnie, Irene Acuña. Ayan, pamilya, isang barangay ito eh. Sila Tita Rowena Reyes, Pablito Reyes, Reynica Reyes. Yan. Jojo Nicolas at Joel Nicolas. Rosario Carino at Cari Perez. Yan. Yung mga mula yan kay JP Acuña dyan sa Nabotas City. Kamusta ka na, Karex Sayano? Magandang gabi sa'yo. Siyempre si Judge Jimmy Santiago. Magandang gabi po. Siyempre, hindi natin malimutan mga justices ng Supreme Court. Chief Justice Alexander Gesmundo, Justice Japar de Mampao, siyempre si Justice Maidas Marquez. Hindi na natuloy yung namin yung summer, yung oral argument sa dapat sa summer session sa Baguio. Hindi na natuloy. Kasi nga napagkasunduan sa UNBAC ng Supreme Court para wala tumaas nagkaroon ng gera sa kaya nagtipid maraming mga pati sa sa mga kuryente. City Hall nga lang makikita mo pagka walang nagbawas sila ng ilaw tipid-tipid nga sabi ni Yorme para maka-recover. Ito pa ang balita maganda ang tabayanan niya mga taga Manila. Baka naman, sabi ng iba, Kuya Boy, baka naman yung mayor namin dito sa ganitong lugar. Yung mayor namin sa ganitong lugar, sa South, North, yan. Baka pwedeng magkaroon din ng libre sakay. Meron na po, ang Paranaque, meron din daw libre sakay. Parang sa nabasa ko, parang Lunes, igagawin din sa kanila. Tulong-tulong, LGU, siyempre. Alam niyo naman si Yorme, diyan mabilis biro nyo. Ito pa, balita bago natin magbasa ng mga laging nakasubaybay sa atin. Isa na lang, balita. Sa April 16, kung di ako nagkakamali. Ito, sa April 16, merong 800,000. Yan kung di ako nagkakamali, 800,000 pamilya. Tama ba? Tama. Di ba, Kyle? Wala na sa Maynila to. Umuwi na ng ng Cavite o ng Laguna. Merong 10 kilo kada buwan. Aba, kita nyo 10 kilo 10 kilo kada buwan Ang galing talaga ni Yorme. Sa loob po yan ng 6 na buwan. Aba, kita nyo naman Palagay ko makakaraos tayo dyan. Pinunta ako kahapon Ang haba ng pili.
20 pesos kada isang kilo. Dinaksa, pinilahan ng mga benepisaryo dyan sa Bureau of Plant Industry. Biro nyo, 4 oras silang nag-abang para lang makabili ng 20 pesos na bigas. At nakausap ko yung mga nandoon, na-interview ko pa nga yung mga karamihan, mga senior. Ang sobra daw talagang hirap ng buhay ngayon. Meron nga nag-request nanawagan kay Pangulong BBM. Ang panganawagan nila, baka pwede naman daw isang kaban o 25 kilos. 25 kilos na lang sa loob ng bawat pamilya. O di ba malaking bagay na yan? Kung ulam lang, madali na makadelay siya. Ay, naku, ganyan ang buhay talaga. Napakahirap talaga ng buhay. Makinig muna tayo kay Bing Rodrigo, yan. Para kay Nelson Malinaw yan. Tsaka kay Carlos Miranda Jr. Hindi ko na nasisilangan ang sikat ng araw. Hindi ko na namamasdan pa ang ganda ng... Ayan ha. Tsaka siyempre kay Kated Moreno dyan sa Paranaque. Basahin ko nga itong mga na-miss ko rin itong mga followers natin yung mga taga si Margarita Guevara from Pampanga, God bless. Si Mariped de la Cruz, Hermie Esteban, yan, happy weekend, sabi niya. Si asa na ba yung Andrea Pamoso ng Bago City, Negros Occidental. Dominic Hasim, good evening Kuya Boy, and Hermie Esteban, taga City of Ilagan. Kasi na ba yung hindi ko na nakita yung kita mo nag-scroll lang hindi ko na nababasa yung taga nasa California. Mag-chat ka nga uli. Tapos siyempre yung si magandang gabi kay Chairman Obet Martin ng Pasang Mazda. Si Calando diyan sa yung jeep nilang bago. Nagtungo diyan sa National Press Club kasama si dating Governor Chavit Singson. Nanay, kamusta na kayo? Nanay Patrin Ferrer, kamusta na kayo? Oy, happy birthday po sa lahat na nagbe-birthday nanay ko, ang birthday niya April 8. Tapos si Arian, isang araw, si Willie Gonzales. Magkakasabayan Happy birthday. Ilan taon na kasi nanay na nabubuhay? Ang namatay kasi sa 84 Nung siya nagpahinga na. Tapos, siyempre, eto. Oy, kamusta ka na? Congressman Kader Peto, Salvador Peto ng Bulacan 6 District. Kamusta na po kayo dyan? Siyempre si Lisa Ramirez. Meron nga palang biro mo 50 reunion 50 50 taon o si Laurel. Ito batch 77. Mga senior na to Sila Mario Lizardo, Ronilo Salonga, Dani Jojo Bautista. Si Rizaldi nga pala na nasa US nagchat May halaga pa ba sa 50 taon na pala.
Magre-reunion ha. Baka uugugug. Joke lang. Oy, si Belen Ledesma, magandang gabi sa'yo. Belen Ledesma, ayan. Si paring Efren Watson, ito, mga senior na rin to, na Mandaluyong. Paring Jesse Bernabe ng La Paz, Tarlac. Sandy Garces ng Isabela. Sunny Cruz ng Sampaloc. Uy, Ate Resel Fortuno, kamusta ka na? Tata Al Villanueva, dating Chief Registration ng LTO. Mamaya po ay babasahin ko yung mga ilan pang mga detalye at yung mga laging nakasubaybay sa atin dito sa Facebook. Babanggitin ko rin po yan. Si Alan Warren Abuyo. Ayan. Si Unica Iha ko. Good evening po, Kuya Boy, from San Jose del Monte, Bulacan. Dominic Hasim, kamusta ka na? Ayan, si Unica Iho ko. Kuya Boy, ako po yung hindi taga Manila. Bilib ako kay Mayor Isko. Sana po all ganyan mga mayors. Aba, Saturnino Laay Senior, magandang gabi from Quezon City. Ang oras po 9:47, isa muna pong paalala. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm! Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kaming mga teacher, hindi pa kami nakukonsulta, no? Katulad nung iba pang mga policies ng DepEd na sinasabi naming top-down at hindi nagmumula doon sa ano ba yung problemang dapat solusyonan, no, doon sa ating mga eskwela. Kahit anong school calendar pa, talagang darating ang bagyo, ang lindol, no? Pero sa kalagayan natin, alarming yung meron tayong 165,000 classroom na kulang. Tila na institutionalize na yung mga online classes kasi nga hindi kayang i-accommodate ng eskwelahan, no? Tignan mo yung transmutation table, pag nakakuha ng 60 yung estudyante, pasado na siya, magiging 75 na yon sa mismong actual grade niya. In a way, nilulunok na lang talaga ng mga teachers natin yung pride namin no, na parang ang sama-sama ng loob namin na makakapasa tong batang to pero alam namin na hindi siya natuto.
Ito, banggitin ko na 80,000 na family. Sa Maynila po yan. Makikinabang ng biyayang bigas. Isang programa ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Sisimulan to sa April 16. Ano bang araw yon? Huwebes, April 16. Aba, tatagal daw to ng 6 na buwan ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. Yan at biro nyo, 80,000 na families sa Maynila. 10 kilo kada buwan po yan. Siyempre, kung 6 na buwan, ilan din yun, no? 10, 60 kilos, ayos. Salamat, Yorme. Ang bawat benepisaryo, 10 kilo ang bawat makakatanggap. Ayon kay Yorme, hindi lamang sektor ng transportasyon ang saklaw ng programa, kundi pati na iba't ibang sektor, kabilang yung mga service sector. Isinagawa yung programa sa suporta ng national government sa magitan ng Local Government Support Fund. Yan, kung saan may nakalaang 286 million para sa implementasyon. Ang layunin ng programa na makapagbigay dagdag na ayuda sa mga Manileño sa gitna ng krisis habang patuloy din sinusuportahan ang lokal na magsasaka. Siyempre, pagka halimbawa, gano'ng karami yun, ilang sako yun. Sa Maynila lang, 80,000 families o 80,000 na mga benepisaryo. Ayon sa Manila LGU, bahagi ito ng social relief effort na nihanda katuwang ang Office of the President sa ilalim ng LGSF. O, di ba? Galing. Kaya sa Maynila ay alam niyo naman si Yorme hindi mapakali pag hindi lahat na lang paraan iniisip niya lalo na pag may ganitong krisis. At kaya yung ibang mayor, halimbawa Caloocan, Valenzuela, Quezon City, ang alam ko Parañaque meron na rin silang libreng sakay. Ang Marikina meron na rin nata Pero kailangan yung mga gumagamit, lalo yung mga tsuper. Kasi sila yung apektado yung mataas na presyo ng krudo. Meron din tayong mga kabayan na nakakaluwag, nagbibigay ng mga pagkain. Di ba? Nagpapakain sa mga driver, tsuper. Kaya dapat yan yung din ang basta tulong-tulong ang lahat. Manila LGU, lahat ng mga halimbawa, may nakakaginhawa, bilyonaryo ka. O di ba, makatulong ka na sa halimbawa, kung di ka bilyonaryo, makatulong ka na sa isang 1,000 katao, di laking bagay na 'yon. Ayan nyo, kung hayaan nyo, pag tayo yumaman, pag nanalo sa loto, hindi naman tayo tumataya Ito pa, siyempre, lagi natin, maganda yan, at saka yung 25, kaya nga si Chito Chavez, napasalamat siya, yung panaderya, siya kasi ang dali po basahin ko lang. Si Chito, interview ata nila Nicole kanina. Si Chito Chavez, siyempre, tatay ni Pot Chavez yan ng Standard na kasama namin sa DOJ, sa juror. Siya yung Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino. Napapasalamat sila sa kay Yorme. Dahil sa, yung inisyatiba ng lungsod na malaking tulong para makagaan sa gastusin ng maliliit na panaderya sa komunidad. Galing talaga nito si Yorme, Ito pa, ang dami ngayon balita sa sa Bureau of Customs, Aba, Tsaka sa DPWH. Ang DPWH tuloy-tuloy po si Secretary Vince Dizon
Makikita niyo naman, kasi nakikita ko sa Viber group namin kung ano ang pinaggagawa ng sekretary ng DPWH. Isa nga madaling araw, di ba, binantayan niya yung sa may EDSA, yung ginagawa dyan. Masipag naman, nakikita ko eh. Tapos isang araw may inspection, pati yung yung sa mga probinsya, yung mga 6 na taon na hindi nagagawang kalsada. Siyempre, pag masipag ang sekretary, magaling eh. Ang DOJ din, kanina, ay maganda to yung tiniyak ni Secretary Frederick Bida na ang pangako ng DOJ na maghatid ng mas mabilis, makataong hustisya para sa publiko. Binanggit niya yan sa 35 National Convention ng mga Prosecutor League of the Philippines. Ginanap to sa Iloilo City. At dumalo yung mahigit sa 1,300 piskal. Ayon kay Secretary, patuloy daw na palalakasin ng DOJ ang people-centered justice pamamagitan ng pagdaragdag ng mga piskal. Yung mga sa ibang mga regional, baka wala pa mga piskal, mga offices. Pagpapabuti sa benepisyo ng mga prosecutor. Pero dapat yung mga prosecutor wala kayong kinikilingan Dagdag pa ng kalim, ang layunin ng DOJ mapabilis sa serbisyo at maibalik ang tiwala ng publiko. Yan ang importante dyan eh. Kasi baka mamaya wala ng tiwala ang publiko sa mga piskal. Kaya sabi ni Secretary Bida, ang layunin ng DOJ mapabilis ang serbisyo at maibalik ang tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. At sa okasyon nga, pinarangalan din ang nabanggit sa napagtipo ng natatanging piskal sa kanilang ambag na pagpatupad ng batas. Magaling din to sa Secretary Bida, no? Di ba? Tsaka si Secretary Vince Dizon. Yan mga nakikita ko mga magagaling na mga opisyal eh. Sa ganitong krisis, dapat po ay huwag tayo mawala ng pag-asa. Mag-doble kayod, magsipag, mag-ingat lang, ingatan natin ang ating katawan, lalo na po ngayon tag-init. Marami pong sakit ang nararamdaman, ang dumadapo pagka tag-init. Pag mainit ang panahon, huwag na tayong inom tayo maraming tubig. Salamat po sa lahat ng mga sumabaybay, Luzon, Visayas, sa Mindanao at sa mga kababayan nating mga OFW na nadadamay dyan sa gulo, dyan sa gitnang silangan. Mag-ingat po tayong lahat. Ang oras, 9:58 na po. Light up your mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa music, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.